Bakit paiba-iba ang mga policy ng DENR? Okay po mga kahabi, so yun po yung ating pag-uusapan natin sa video ito. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si Paulo Odilio. Dito sa Ilocos Sur, sir, bawal ang CWR holder na mag-sale, trade, or magbenta ng ibon. Kahit listed po as non-CITES, sir. Pwede lang po mag-donate ng non-CITES up to third degree family. Mabuti sa inyo, sir, inaalaw ng DENR na ang CWR holder ay pwede mag-sell ng non-CITES species. Okay po? So mga kahabi, yan po yung ating pag-uusapan sa video ito. Bakit paiba-iba ang policy ng DENR? Okay po mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito, may humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so yun nga, maraming mga kahabi natin ang medyo naguguluhan at isa na rin po ako sa medyo nalilito sa mga policy guidelines ng mga DENR. Ito ba ay bawat region ay may kanya-kanyang policy? Bawat region ba ay may kanya-kanyang mga rules and regulation patungkol sa pagsunod or sa pagsunod sa mga kanilang mga alituntunin, lalo na po sa pagbibigay ng CWR at ng W-Farm permit. Okay po, yun po yung ating pag-uusapan. Kasi sabi ng iba nating mga kahabi, ay hindi raw pwedeng magbenta pag CWR holder ka. Okay po, so may nagsasabi naman, pwede magbenta pag CWR holder ka, ngunit non-CITES lang ang pinaalaw. So ano po ba ang dapat natin sundin? Okay po, so pakinggan muna natin yung magmumula mismo sa DENR regarding sa pagkuha ng CWR at kung ano po yung maaaring panghawakan ng isang CWR holder at nang ito ay magampanan ng isang may hawak ng CWR. So pakinggan muna natin mula po sa DENR ito. Illegal wildlife trade ay talamak sa National Capital Region, sa buong bansa at kahit sa buong mundo dahil na rin sa mataas na demand. At dahil dito, ito ang ginagawang negosyo ng karamihan. At ang kinikita dito ay unfortunately ginagamit din sa ibang mga krimen na isinasagawa ng mga organized groups. Ang illegal wildlife trade ay may penalty under Section 27E of RA 9147 na pagkakulong at multa. Depende sa classification or conservation status ng wildlife na involved. Halimbawa, kung ang illegally traded na wildlife ay Philippine eagle na classified as critically endangered, ang magiging penalty dyan ay posibleng imprisonment ng 2 years and 1 day to 4 years at ang penalty niya ay 5,000 to 300,000 pesos. Nasa discretion yun ng korte. Ang trade ng wildlife ay kailangan nating i-regulate para mapangalagaan, maprotektahan ang ating wildlife at ang kanilang tahanan. Kasi kung hindi natin gagawin ito, mauubos o mai-extinct ang mga wildlife species at darating ang panahon o mga henerasyon na hindi na sila makikita ng ibang mga generations. Gampanin ng Enforcement Division ng DENR-NCR ang mahigpit na pagpapatupad ng RA 9147. Kasama dito ang pag-iimbestiga sa mga violations at pagsasampa ng criminal complaint sa prosecutor's office. At eventually, kami ay nagtitestify sa court once na naisasampa na yung kaso.
Kasama rin dito sa gampanin na ito ang mahigpit na pagmomonitor ng mga wildlife permits kagaya ng Certificate of Wildlife Registration, Wildlife Farm Permit, Wildlife Special Use Permit, Clearance to Operate at iba pa para masiguro na ang mga terms and conditions ay nasusunod ng mga permittees natin. Ayon sa batas, kinakailangang kunan ng Certificate of Wildlife Registration o CWR sa DNR ang inaalaga ang wild animal upang maging legal ang pagmamay-ari nito. Ang CWR ay ang nagbibigay ng authority o permiso sa isang tao para mag-alaga, magparami ng wildlife. Pero ang pagkakaroon ng isang CWR ay may mga kaakibat na mga tungkulin. Kasi kung hindi siya magko-comply or magkakaroon ng violation, pwedeng makansela ang kanyang CWR. So yun po kahabi na kaya nila pinatutupad ang RA 9147 para maiwasan ang illegal trading dito sa lugar natin, sa probinsya, kahit sa region, sa bansang Pilipinas or kahit sa buong mundo. Dahil ito po yung pang-apat na mabilis na pagkakakitaan sa mga illegal na gawain. So yun po, kaya po nagpapatupad ang DNR na masugpo ang mga illegal possession of endangered species. At ang DNR NCR ay mahigpit na nag-iimbestiga sa mga may hawak na mga permittees natin, ng mga CWR holder at W farm permit. At kailangan makasunod po tayo sa mga terms and condition ng DNR. Ngunit, ito mga tanong natin, bakit sa ibang region ay hindi nila inaalaw ang isang CWR holder na mag-issue ng deed of sale? Okay po. Sa akin experience po, gusto kong ma-share sa inyo ang aking experience. Nakuha ko yung aking Indian ringneck through CWR holder. At nabigyan ako ng deed of sale at LTP ng NCR kasi nabili ko sa Quezon City. So yung seller, yung breeder na napagkunan ko ay taga Quezon City po. So trinabel ko siya mula, in-acquire ko sa Quezon City at dinala ko sa Bicol region, so region 5. So yun po yung proseso. So sa madaling salita, sumunod tayo sa proseso ng DENR sa kanilang rules and regulations patungkol po sa pag-acquire ng ibon natin o yung endangered species na Indian ringneck. So nag-issue siya ng deed of sale, pinanotaryo, tapos pinakita sa DNR at kumuha ng LTP. Nabigyan naman po ng LTP, tapos dinala ko sa Region 5. Pagdating naman po sa Region 5, in-apply ko naman siya sa DNR Sentro Ginubatan para naman makakuha ako or mabigyan ako ng certificate o ng Certificate of Wildlife Registration upang yung aking na-acquire na ibon ay akin naman pong maparehistro. Okay po. So merong iba na nagsasabi rin natin kahabi na marami raw uri ng CWR. Merong CWR na pang pet lang o yung pang hobbyist. Meron daw CWR na para sa business at saka meron daw CWR para sa commercial purposes. So kaya raw nauhuli yung iba nating mga kahabi kahit may CWR na non-threaten naman yung kanilang binibenta at yung mga non-CITES ay nahuhuli pa rin sila dahil wala raw silang CWR to sell. So medyo nakakagulo, no, kakahabi. Tapos ang sabi pa ng taga-DNR mismo, taga-DNR din na pag kung nag-acquire tayo ng ibon, doon lang sa legal source na W farm permit holder. Malinaw yun, sinabi niya na pag mag-acquire tayo ng endangered species ay sa legal source na W wildlife farm permit holder. Okay po. Ngunit inaalaw nila
yung CWR na mag-issue ng deed of sale. So, pag nag-issue sila ng deed of sale, meaning to say, ako, bibili sa CWR holder, issuean ako ng deed of sale. So, pwede rin siyang, yung CWR holder, legal source din po. Kasi binigyan ng permission, binigyan ng karapatan ni DNR na mag-issue ng deed of sale. So, legal source din po yung certificate of wildlife holder, di ba? Di pa po mga kahabi? So, dalawa po yung source natin of legal source. CWR holder at W farm permit holder. Pakinggan nyo para malinawan tayo ulit. Ang sa taga-DENR mismo ang nagsabi na ganito. Pakinggan nyo ulit mga kahabi. They can apply for a CWR basta they can prove that the species came from a legitimate source. Ang number one na source lang is wildlife farm permit holders. CWR holder, allowed sila magbenta pero only non-CITES or non-threatened species. Inaalaw namin ang deed of sale if it's really a sale or deed of donation if it's really donated. So, ayan po kahabi, narinig nyo. Klaro, di ba? Pag mag-apply tayo ng CWR source, ng WR registration, ay kailangan lang sa legal source. At ang isa lang daw na legal source ay yung W farm permit. Okay po. So, medyo nakakalito, no? Pero, binibigyan din ng karapatan ang CWR holder na mag-issue ng deed of sale na non-CITES species lang. So, pag ako bibili sa CWR holder, bibigyan ako ng deed of sale. So, legal source din siya. Hindi po ba? Okay po. So, yun ang medyo kaklaruhin natin sa DNR na nasasakupan natin. Okay po. So, medyo kailangan pa natin ng mas malinaw at mas malalim na pangunawa. Dahil marami tayong mga kahabi sa social media na nagsasabi kahit CWR holder daw ay inuhuli hanggat walang permit na to sell kahit CWR holder ka. So ang tanong natin, ilang uri ba ng CWR ang mayroon ang DNR? Okay po. Kasi kung tayo nag-a-apply ng CWR, hindi naman tayo tinatanong ng taga-DNR kung anong klase ng CWR ang ating kukunin. Hindi po ba? Okay po. So, balikan din natin ang paliwanag ng ating kahabi na si Paulo Udilio na taga Ilocos Sur regarding sa kanilang Senro or Penro Ilocos Sur sa kanyang pagpapaliwanag patungkol po sa CWR. So, pakinggan natin. So, nag-message po siya sa akin at medyo nagkaroon kami ng transaction, ng conversation regarding po sa CWR. Kasi nga, doon sa area ng NCR ay ina-allow ang CWR na mag-issue ng deed of sale. Ang sabi niya dito, kaya kahabi Paulo Udilio, so basahin ko kahabi. Kahabi, sabi ng DNR Ilocos Sur, 3 classification daw po ang CWR upon application kahabi. Una is yung common po yung CWR holder for personal pets only. So yun daw po yung unang CWR. Di daw po talaga pwede mag-issue ng DOS ang ganitong CWR. Sa pangalawa pong CWR as business at CWR commercial. Ito daw po ang pwedeng magpahintulot, mag-provide po ng DOS. Even CWR po, pero sa una pa lang po ay nag-apply na daw po dapat ng CWR for business at CWR for commercial purposes ang a-applyan. Ang CWR for personal pets, hence daw po sir na mag-issue ng DOS. Kaya po sobrang gulo po. Di po sir
hindi po sila uniform. Sa bawat region ay iba-ibang merong region na po na CWR pinapayagan na mag-issue ng DOS. Pero ang ibang region ay di po pinapayagan. Sana lang kahabi ay uniform po sila. Kung ano ang national rin po ang implementasyon. We are hoping na magkaroon sila ng isang national meeting regarding po dito. Para rin po sa mga knowledge ng nakakarami. Mahirap mag-issue ng DOS even may AO 2004-62 tayo na pinanghawakan pero din uniform ang DENR about this. Sir, mahirap magsisi kapag huli. Mahirap magsisi pag nahuli at makulong na dahil lang sa pag-i-issue ng DOS sa isang legit na CWR holder. So yun po ang message ng ating kahabi na si Paulo Odilio na doon daw sa Senro or Penro Ilocos Sur ay may tatlong uri ng CWR. Yung unang CWR daw po ay yung personal pets only. So yun lang po yung inaalaw sa atin. At kailangan daw mag-apply ulit tayo ng CWR for business at for commercial purposes. Yun naman daw ang nagbibigay pahintulot na mag-issue tayo ng DOS. Okay po. Pero bakit dito sa paliwanag ng taga-gawani ng DENR, NCR ay hindi niya naman nabanggit na tatlong uri ang CWR. Ang sabi niya lang, ang pinahihintulutan nila na magbigay ng date of sale ang CWR sa mga non-CITES species. Di po ba mga kabi, malinaw yung paliwanag ng taga-NCR, DENR, NCR. So, ganun pa man, mainam nito kahabi, ay sumangguni tayo sa Department of Environment and Natural Resources. Ito po yung kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. So, meron po itong DENR Action Center. So, mayroon siyang hotline na 8888, 4 na 8. So, pwede tayong sumangguni, tumugon kung anong region tayo para malaman natin kung ano yung mga rules and regulation, policy and guidelines ng bawat region ng DENR. So, at meron din siyang telephone number kahabi. Ito, pwede tayong tumawag dito para malinawan tayo mga CWR holder. At meron din silang action email o pwede tayo mag-send ng email sa kanila. Ito yung actioncenter@dnr.gov.ph. At meron yung isa pa yung action kalikasan @dnr.gov.ph. So ako po, nag-email na ako sa kanila. So hinihintay lang natin yung reply. Kung ang message ko, kung ilang uri ba ng CWR. Dahil medyo nakakalito yung mga tanong ng ating mga kahabi na meron na nga silang CWR pero hinuhuli pa rin, non-threatened naman yung kanilang ini-issue. Ang tinanong ko kung ito ba yung mga progenies lang ang kanilang pinang-out, hindi yung naka-registered. Ang sabi, yung mga progenies lang ng kanilang mga naperistro, mga non-CITES species, ngunit nahuli pa rin sila. So medyo nakakalungkot. Tayo na nga ang sumusunod sa batas ng DENR, pero bakit hinuhuli pa rin tayo? Ngunit hindi naman natin naunawaan kung ano yung ating paglabag. Ayaw naman nating mangyari yun. Kaya tayo gumagawa ng ganitong content upang mapaalam natin sa mga kahabi natin kung ano yung nararapat bilang isang tagasunod, tagatupad, tagatangkilik ng batas ng 9147. Ito yung RA 9147, Conservation and Protection of Wildlife Species. Yun naman ang ating pinangahawakan na sumunod tayo sa batas ng DENR. Hindi tayo nagpo-possess at hindi nating ipagpapatuloy yung mga illegal na
pag-aalaga ng mga endangered species. So mga kahabi, so kung anong region po kayo, sa Senro ay pwede tayo sumangguni, yung Community Environment and Natural Resources Office. So kung meron Senro sa inyong lugar, ay pwede tayong talakayan sa kanila regarding sa mga CWR holder. Doon naman po sa RED, sa Regional Executive Director, pwede rin po tayong lumapit. At sa PENRO, na malapit sa atin, yung Provincial Environment and Natural Resources Office, ay pwede tayong lumapit sa kanila. Dahil ang hangarin naman natin kahabi ay papabuti yung ating aktibidad regarding po sa pag-aalaga ng mga endangered species. Gusto natin sugdin ang mga alituntunin ng DENR na para naman sa pangkalahatan. Ayaw natin na matawag na mga illegal possession of endangered species. Gusto natin tumalima sa kanila. Ngunit ang tanong lang natin, ang tanong nakakarami, bakit pa iba-iba ang mga policy ng DENR? Sa NCR, napakaganda ng kanilang policy. Talagang stick sila sa kanila. Ngayon sa mga ibang region, bakit nag-iiba ang mga policy? Sa NCR, inaalaw nila ang CWR holder na mag-issue ng deed of sale. Pero sa kahabi natin, nasa Region 4A, sa Cavite yan nahuli raw ang ating isang kahabi na CWR holder naman siya. So medyo nagko-conflict ang mga policy ng DENR. So ganun pa man kahabi, narito po yung telephone number ng ating DENR at hotline nila ay tayo po ay sumangguni sa bawat region natin kasi napag-alaman natin na paiba-iba yung mga policy ng DENR. So bawat region na lang po ay magbahagi tayo ng mga policy nila sa bawat region na sasakupan natin. Sa Ilocos Sur, anong region ba yung Ilocos Sur? Si Kahabi Paulo Idilio. So yun po yung na kanyang napagtanungan sa DENR ng Ilocos Sur na 3 uri daw ang CWR sa kanila. Ay yung unang CWR, yung normal na kinukuha lang ay yung pang personal pet registration lang po. Tapos yung pangalawa daw, yung business at saka yung commercial, ay yun lang daw CWR na yan ang nag-i-issue ng deed of sale. So ano kaya ang itsura ng CWR business at saka yung commercial? Ano kaya pag nagkaiba yan? At saka yung ano naman ang requirements nito para makakuha tayo ng CWR business at ng commercial. So mga kabi, yun po yung ating alamin sa ating mga email para makapag-ugnayan tayo sa DENR. Okay po, so sa mga meron ng nakapag-communicate na, nakalapit na sa DENR, ibahagi niyo rito sa atin at ibabahagi din natin sa mga kahabi natin regarding po sa issue ng paiba-iba ang mga policy ng DENR. So para maliwanagan po ang bawat isa sa atin. Okay po mga kahabi, at kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At kung nagustuhan nyo itong content na to regarding po sa buhay mag-ibon, sa talakayan patungkol sa mga rules and regulation ng DENR sa mga mag-ibon, ay mag-update lang po tayo sa ikabubuti ng industriya ng mag-ibon. Ay pakiclick po yung notification bell para ma-update tayo sa mga video i-upload natin patungkol po sa usapin ng mag-ibon. Okay po, maraming po salamat. At nais ko rin po kahabi shoutout ang mga viewers natin sa patuloy na suporta at sa mga bagong viewers at sa mga silent viewers. At sa mga bagong viewers natin, shoutout po si Gotham Shahu. Okay po, shoutout sa iyo my friend. Kahit hindi mo, even you don't understand my language, Tagalog, but you support me. Okay, thank you Gotham Shahu. Siya po ay isang, he is one Indian nationality. Okay po, from Calcutta, India. Shoutout sa iyo
Gotham Shahu. Thank you for supporting my YouTube channel, Olen Avery. Okay po, shoutout sa iyo at saka kay Kuya Jom sa patuloy na pagsuporta sa atin. Shoutout po sa inyo. At si Kahabi Aren Briones, shoutout din po sa inyo. Si Kahabi Erwin Milarpes, okay po, shoutout po. At si Kahabi George Jamel, shoutout po Kahabi. At si Kahabi Ronald Ignacio. At si Kahabi Bernardo Parela. Okay po, sa tanong niya na kung saan makakabil ng mga Indian ring neck at San Conure, sa previous video ko, nandun po yung mga legit breeder natin na nagbebenta or nag-issue ng mga date of sale, official receipt, mga marami po silang mga pang-out ng mga ibon. So, balikan nyo na lang po yung mga breeder natin ng mga legit. Or ilalagay ko yung link sa description para madali nyo pong mahanap. Okay po, maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.